Hello mga Kalane, ako po si Elena Friends at welcome ulit sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga updates na totoo at hindi chismis. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang bagong SSS Circular Number 2025-007. Ang revised guidelines ng Pension Loan Program para sa mga retiree pensioners. Marami sa atin ang nagtatanong, magkano ba talaga ang pwedeng hiramin? Ilang taon ang loan term? At ano ba ang interest? Well, Kalane, sa video na ito, iisa-isahin natin lahat ng yan para hindi ka na manghuhula sa mga posts sa Facebook groups. Ano nga ba ang layunin ng programang ito? Ayon sa SSS, layunin ng bagong circular na ito na pagsamahin at i-update ang dating mga guidelines ng Pension Loan Program para mas mapadali ang paghiram ng pensioners nang hindi na dumadaan sa 5-6 loan sharks. Kasi aminin natin maraming lolo at lola ang nadadala sa mga mabilisang pautang na sobrang laki ng interes. Kaya ang SSS, same goal pa rin. Bigyan ka ng safe at legal na loan option. Ano ang basehan ng loan mo? Ang loanable amount ay nakabase sa tinatawag na aggregate monthly pension. Ibig sabihin, ang basic pension mo plus 1,000 pesos additional benefit. Kung 9,000 pesos ang basic pension mo, 9,000 plus 1,000 pesos equals 10,000 pesos ang aggregate monthly pension mo. Ito ang magiging base ng loan computation mo. Loan options at term. Ngayon, depende sa gusto mong loan term. Pwede kang mamili sa 4 na option. First option, 3 times aggregate monthly pension. Ang loan term, 6 months. Second option, 6 times aggregate monthly pension. Ang loan term, 12 months. Option 3, 9 times aggregate monthly pension. Ang loan term, 18 months. Option 4, 12 times aggregate monthly pension. Ang loan term ay 24 months. Pero may limit ka, Lane. Ang maximum loanable amount ay 300,000 pesos lang. Meaning, kahit malaki ang pension mo, 300,000 pesos ang pinakasiling. Dapat may matitira sa iyo na hindi bababa sa 40% ng aggregate monthly pension pagkatapos ng bawas sa loan amortization. So, kung 10,000 pesos ang pension mo, dapat may 4,000 pesos ang take-home mo. Kapag hindi pasok sa 40% rule, automatic na i-readjust ng SSS ang loan amount. Example, ang aggregate monthly pension ay 10,000 pesos. 40% of 10,000 pesos ay 4,000 pesos. Yan ang required na matitira. So, ibig sabihin, 6,000 pesos lang ang pwedeng maalat para sa monthly amortization. Kung ang SSS calculation ay lumalabas na babawasan ka ng 7,000 pesos per month, hindi papasayan sa loan rule. I-recompute nila ang loan para bumaba ang amortization hanggang 6,000 pesos lang ang maximum. Balik sa 40% limit. Bakit nga ba importante to? Ang 40% rule ay para hindi ma-zero ang pensioner buwan-buwan. Kasi noon may mga nangungutang na sobrang taas ng loan na hindi na nakakatanggap ng cash kada pensyon. Ngayon, automatic na chine-check ng system ng SSS bago i-approve ang loan para may matitirang bahagi para sa iyo. Pagbayad at schedule. Ang unang hulog mo ay sa ikalawang buwan pagkatapos ma-approve ang loan. Halimbawa, loan approved ng January, unang bawas ay sa March pension mo. Automatic kong ibabawas ito ng SSS. Hindi mo na kailangang pumunta sa branch para magbayad. Interest, service fee at insurance. Interest rate, 10% per year, diminishing balance. Service fee, 2%, bawas agad sa loan. Credit life insurance, automatic coverage. Example, 20,000 pesos ang loan, 400 pesos ang service fee, at 19,600 na lang ang marireceive mo.
May maliit ding prorated interest bago ang unang hulog. Credit Life Insurance. Isa ito sa pinakamagandang feature. Kung sakaling pumanaw ang borrower habang may loan pa, fully paid na iyon. Hindi na bababaan ang death benefit ng pamilya mo dahil SSS insurance na ang sasalo. Alam mo, Kalay, napakaayos na talaga ng update na to kasi binigyang proteksyon na ng SSS ang mga pensioners. Hindi na yung tipong kapag nagkaproblema ka sa loan, ikaw pa ang dehado. Ngayon, may malinaw na rules. May insurance coverage pa at lahat digital na. Kaya mas mabilis, mas ligtas at mas transparent ang proseso. Wala nang manlalamang, wala nang fake agents na nag-aalok ng pautang daw galing SSS pero ending scam pala. Kasi ngayon, mismong sa my.sss account mo na ginagawa ang loan. Ikaw mismo ang magko-confirm, ikaw ang pipirma, at ikaw ang makakatanggap ng pera. At dahil may 40% take-home rule, sigurado kang hindi mo mauubos ang pension mo sa bayad lang ng utang. May matitira pa rin para sa gamot mo, pagkain mo o panggastos sa bahay. Ang goal ng SSS dito, hindi lang makapagpautang kundi matulungan kang makabawi nang hindi ka nalulubog sa stress o utang. Kung tutuusin, ito na yung pinaka-responsableng version ng pension loan program. Hindi lang siya pautang, isa tong financial safety net para sa mga matatanda na gustong makaangat pero gusto ring siguraduhin na ligtas sila. Sa panahon ngayon na ang daming fake news at clickbait, nakakatuwang makita na ang SSS mismo ay gumagawa ng paraan para maging malinaw, updated at secure ang benefits ng mga pensioners. Kaya kung may kakilala kang lolo, lola o kamag-anak na nagbabalak mag-loan, i-share mo sa kanila ang video na ito. Kasi minsan, hindi pera ang kailangan nila kundi tamang impormasyon na makapagbibigay sa kanila ng peace of mind. Mga Kalane, ang lahat ng info na to ay mula sa opisyal na SSS Circular Number 2025-007. Ito ay para sa information at education lamang. Kung may specific na case ka, dumiretso sa pinakamalapit na SSS branch o mag-login sa my.sss account. At syempre, kung gusto mo ring malaman ang version para sa surviving spouse pensioners, panoorin mo ang part 2 ng series na to. Malalaman mo kung bakit kalahati lang ang pwedeng hiramin at bakit may 150,000 limit doon. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mga update na totoo at hindi chismis. Ako si Elena Vines para sa SSS Updates na klaro at kapaki-pakinabang.